Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5. Title, Wala pang krisis. Ito ang iginiit ng palasyo sa kabila na patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga nagdaang linggo dulot ng gulo sa Middle East. Pahayag ni Yusek Claire Castro, sabi niya, sa ngayon po, sa payo na rin ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayong maaring tawaging oil crisis sa bansa. Pag sinabi po nating oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Garin na sa ngayon ay hindi pa kinokonsidera na mayroon po tayong oil crisis dahil kompleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Ayan. So, tingnan nyo ang reaksyon ng taong bayan, no? Itong utak ng taga-palasyo. 13,000 ang nag-react, ano? 10,000 ang tumatawa, 2,300 ang galit, 513 lang ang nag-like. Yun lang ang naniniwala sa kanila. Wala pang 1%. Sabihin mo na lang, 1% naniniwala sa kanila. 99% tumatawa o galit na sa kanila. Sabi ni Raul Monteclaro, palibhasa kasi free lahat gastos nila, charge sa gobyerno, kaya hindi nila ramdam ang hirap ng taong bayan. Yan po ang tamang rason bakit ayaw nilang tawagin pang krisis, kasi halos walang epekto ito sa kanila. Kahit mag 200 pa ang 1 litro ng langis, wala. Bakit? Bilyones ang hawak nilang pundo na pera natin yun. Mga buwis natin yun, pinaghirapan, silang gumagastos. Sila ang nakikinabang, tayo ngayon ang hirap na hirap itong pagpalo ng presyo ng langis, doble na. Marami kaming dapat pasyalan sana. Namamasyal kami ngayon, nasa isang resort ako. Wala na, hindi na namin mapuntahan yung ibang lugar na pasyalan namin kasi nga, yung budget, apektado ang budget. Sabi ni Polonio Cito, kilala ko ito, professor ko ito sa college. Respeto ang kailangan ngayon, baliktarin mo, maski aning direksyon mo sa buhay. Ramel Creed, panahon na para mabahala kasi ang gobyerno natin ay wala na sa tamang pag-iisip. Hindi natin kayang lumubog kasama nila. Paano? Nakasakay tayo sa isang barko. Ang ating barko sa kapitan sa barko, ibang pag-iisip. It's normal. No need to worry. Wala pang oil crisis. Enough ang supply, lalo na ang sardinas. Anong pakialam ng sardinas sa presyo ng... Alam nga naman na puro sardinas ang ulamin mo. Dustin Ranyola. Ito, medyo sarcastic. Ang presidente naming si BBM may puso, malasakit sa kapwa, may awa sa manghirap, may prinsipyo at panindigan. Higit sa lahat, bangag at may sayad. Three Kings, Gerald, everything is normal. Rome Tala, cooking oil atang ibig sabihin ni ma'am. Palagi nilang sinasabi na sapat ang supply. Kaya lang bakit taas ng presyo? Baka bukas, magsimula na yung increase na magiging 130 pesos na ang 1 litro ng krudo sa atin. Alam nyo, sa buong ASEAN countries, yung 11 countries, tayo, Pilipinas number 1, pinakamataas. Yung dating 54 per liter ng krudo, sa ngayon na 105, 108, 110, 112. Depende sa gasolinahan. Kaya
100% ang increase natin. Ang pinakamababa ang increase is yung Indonesia. I think 9% lang ang 9% lang ang increase. Ang presyo ng crudo sa Indonesia nasa 25 pesos lang. Ang Thailand nasa 57 pesos. Ang Malaysia nasa 33 pesos. Cambodia, Vietnam, basta ASEAN, nasa mga 80, 50, 60, 70. Tayo lang ang lampas 100. So nakakapagtaka, bakit? Sabi nila, may supply. Bakit taas ng taas? Ito pa ang isang masakit. Kaya ayaw nilang i-declare na may oil crisis kasi ayaw nilang maputol yung excise tax sa langis. Kasi kung maputol yung excise tax ng langis, mawawalan ng gobyerno ng 136 billion pesos. Kaya lang tayo naman mga consumer, commuter mababawasan yung presyo ng crudo o langis. 10 pesos per liter ang ibababa kung maputol yung excise tax. So, alin ang mas importante sa gobyerno? Yung income o yung makagaan, matulungan ang taong bayan? Ngayon, mas gusto ng gobyerno nga makakita, may income ang gobyerno. Mas gusto nila yung 136 billion kaysa yung bawat Pilipino makagaan ang pamumuhay kasi nga mabawasan ng 10 pesos per liter ang presyo ng crudo ba o gasolina. So iba talaga iba ang priority ng gobyernong ito, income. Okay lang kung yung income sana makasigurado tayo nga para sa atin yon. Paano kung mapunta sa maleta? Di wala rin. Magbebenta pa sila ng ari-arian ng gobyerno. Aabot ng 194 billion yung mapagbentahan para sa problema ng langis. Sinasabi nila walang oil crisis. Bakit ka magbebenta ng ari-arian ng gobyerno? Hindi na maintindihan ang takbo ng utak ng ating gobyerno. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Mamimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga dagko na gid og buslot ang iyang atop nga yero. So mo na ni. So kining diri dapita silupin ra gyud ang ginabutang tungod kay kung mag-ulan, ulanan na gyud. Dito da. Og mo na ni ang yero nga among gihatag. Ay, nunag. Gamit manan ko na dan ikaw pahilo no ba ibag ko sa daan. No, dyan din. Magamit ko siya. CR, ato CR din. Martilyo. Karon man na gyud sa pag-atop. So nakatop na gyud ang among gitabangan sa ye. So nindot na gyud ang ilang atop na pulihan natong mga daot ganina. Mat sa Ginoo nga napulian na gyud ang
among sen di na gid mi maulanan. So pila na to ka tuig? 5 na. Mm. Salamat kayo sa nagtabang ani nga di na gid mi maulanan. Salamat kaayo.